Marie Chris, pumirma ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng isang magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang boses ni Joaquin ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana. Bawat salita ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katinoan ni Marie Chris. Nanatiling nakatitig ang babae sa asawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang pirasong telang pelus. Sa loob ng telang iyon ay ang isang sinaunang kwintas na kakatapos lamang niyang linisin at kumpunihin ng may buong pag-iingat, isang alay sana para sa kaarawan ng kanyang biyenan na si Doña Amparo upang patunayan ang kanyang pagmamahal at malasakit sa pamilya. Ngunit ang pasasalamat na kanyang inaasahan ay napalitan ng isang malupit na hatol. Ang silid na dati ay puno ng init ng kanilang pagsasama ay tila naging isang malamig na korte kung saan siya na ang nasasakdal bago pa man makapagsalita. Sa labas, ang langit ay tila nagngangalit. Ang malakas na bugso ng hangin ay humahampas sa mga puno ng nara, naglilikha ng mga aninong tila mga dambuhalang nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Ang ulan ay bumubuhos ng may pait. Ang bawat patak ay sumasabog sa bubungan ng may puwersang tila gustong wasakin ang mansyon ng mga Del Fiero. Walang anumang tunog ng kulog ang makakatapat sa lakas ng pintig ng puso ni Marie Chris na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Joaquin, pakiusap. Makinig ka muna. Ang pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng ingay ng kalikasan. Hindi ko magagawa ang ibinibintang niyo. You know me, Joaquin. I live my life with honesty. Para sa pamilya natin ito. Para sa baby natin. Dahan-dahang hinaplos ni Marie Chris ang kanyang tiyan na 6 na buwan nang namamayagpag ang buhay sa loob. Isang banayad na sipa ang naramdaman niya mula sa sanggol. Tila isang munting paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang paghaplos na yon ay tila lalong nagpagalit kay Doña Amparo na nakatayo sa likuran ng kanyang anak. Suot ang isang ngiting puno ng pagtatagumpay. Huwag mong gamitin ang batang yan para kaawaan ka namin, Marie Chris. Ang matining na sigaw ni Doña Amparo. Ang matanda ay humakbang palapit. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ngunit ang kanyang mga mata ay mas madilim pa sa gabi. Nakita ni Sienna ang lahat. Nakita niya kung paano mo isinilid ang benta ng hotel sa loob ng iyong bag. Isang hamak na tagapagluto at tagakumpuni ng alahas. Pinasok namin sa aming tahanan. Iyon pala ay ahas na handang manuklaw kapag nakatalikod kami. Lumitaw mula sa dilim si Sienna, ang babaeng laging nakabuntot kay Joaquin. Bitbit ang isang bag na bukas at naglalabas ng mga bundle ng pera. Ang bawat galaw ni Sienna ay tila isang dula na dinesenyo upang hiyain si Marie Chris sa harap ng lalaking pinakamahal niya. Tumingin si Marie Chris kay Joaquin, naghahanap ng kahit katiting na tiwala, ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito laban sa kasinungalingan. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang pag-iwas ng tingin ng asawa at ang marahas na paglapag ng mga papel ng diborsyo sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na humahampas sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa lahat ng kanyang mga pangarap. Pirmahan mo na, Marie Chris. I'll give you enough money to start over, but you have to leave. Now. Ang huling hirit ni Joaquin. Ang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang pakiramdam ni Marie Chris ay tila unti-unting nadudurog ang bawat buto sa kanyang katawan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Naiwan siyang naghahabol ng hininga habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat alaala ng kanilang mga pangako sa ilalim ng buwan, ang bawat haplos sa kanyang tiyan habang nangangarap sila ng magandang kinabukasan ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng bagyo sa labas. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nangakong magiging kuta niya ay siya ring magtutulak sa kanya sa bangin.
Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na sensasyon ng sahig sa ilalim ng kanyang mga tuhod nang siya ay tuluyang manghina. Ang telang pilus na hawak niya ay nahulog at ang kwintas na kanyang pinaghirapang kumpunihin ay nagkalat sa sahig. Tila sumisimbolo sa kanyang pagkatao na ngayoy yinakap na ng dumi at kahihiyan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang tahimik na pagtangis ng isang pusong pinagtaksilan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal o mura. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inosenteng puso bago ito tuluyang maging bato? Bago pa man siya makasagot sa sariling tanong, naramdaman ni Marie Chris ang marahas na paghawak ni Doña Amparo sa kanyang braso. Kinaladkad siya nito patungo sa malaking pintuan ng mansyon habang si Joaquin ay nananatiling nakatalikod, tila isang estatwang walang pakiramdam. Ang bawat hakbang patungo sa labas ay tila isang hakbang patungo sa kawalan. Nang bumukas ang pinto, ang hagupit ng ulan at hangin ay agad na sumalubong sa kanya, tila isang mabangis na hayop na handang lumamon. Itinulak siya palabas ng walang awa. At ang huling nakita ni Marie Chris, bago sumara ang mabigat na pintuan, ay ang malamig na mukha ni Joaquin at ang mapang-uyam na tawa ni Sienna na tila nakikipagpaligsahan sa ingay ng bagyo. Nasadlak si Marie Chris sa putikan. Ang kanyang damit ay agad na nabasa at ang lamig ay tila pumasok hanggang sa kanyang mga kalamnan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng nagngangalit na ulan, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson, isang babala na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng baha at ng nagngangalit na langit, nananatili siyang mag-isa, yakap ang kanyang tiyan habang ang mundo ay tila tuluyan nang tumalikod sa kanya. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Marie Chris ay tila maliliit na karayom na nagnanais na pasukin ang kanyang kalamnan at sipsipin ang natitira pa niyang init. Nakadapa siya sa madulas na putik, ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa mga damo sa labas ng bakod ng mansyon ng mga Del Fierro. Ngunit ang lupa ay tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak at unti-unting kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang paningin ay nababalot ng kadiliman at ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang matatalim na guhit ng kidlat na nagmumula sa nagngangalit na kalangitan na sinusundan ng pagyanig ng lupa na tila isang dambuhalang nagngangalit sa kanyang kinasasapitan. Joaquin, ang anak natin? Ang kanyang boses ay isang paos na hikbi na agad nilalamon ng hagupit ng hangin. Wala nang nakakarinig sa kanya. Ang mga bintana ng mansyong dati niyang itinuring na tahanan ay nananatiling sarado at madilim. Tila mga matang sadyang ipinikit upang huwag makita ang kanyang paghihirap. Ang hapdi sa kanyang puson ay unti-unting nagiging isang matinding kirot, isang pakiramdam na tila may kung anong pilit na hinahugot sa loob ng kanyang pagkatao. Sa bawat pagalo ng sakit, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang pagnanais na protektahan ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang kanyang katawan ay unti-unti nang sumusuko sa lamig at pagod. Sa gitna ng kanyang papabagsak na malay, isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Hindi ito mula sa kidlat, kundi isang matatag at papalapit na liwanag mula sa isang sasakyan. Isang anino ang mabilis na bumaba, humahakbang sa malalim na baha nang walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Marie Chris ang dalawang malakas na bisig na pilit siyang iniangat mula sa putikan. Ang init mula sa katawan ng estranghero ay tila isang milagro sa gitna ng nagyayelong gabi. Miss, huwag kang bibitiw. Nandito na ako. Ligtas ka na. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng awtoridad. Ngunit may kalakip na pag-aalala na hindi pa kailanman narinig ni Marie Chris mula kay Joaquin. Ito si Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid habang maingat niyang isinasakay ang babae sa likod ng kanyang sasakyan.
Hindi alam ni Marie Chris kung sino ang lalaking ito, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang bango na humahalo sa amoy ng ulan ay naging tanging sandigan ng kanyang naghihingalong pag-asa. Nang muling magmulat ng mga mata si Marie Chris, hindi na ulan at putik ang sumalubong sa kanya. Ang kisame ay maputi at malinis at ang hangin ay amoy gamot at antiseptic. Ang katahimikan ng silid ay binabasag lamang ng mahina at regular na pag-andar ng mga kagamitang medikal sa kanyang tabi. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay at agad niyang naramdaman ang bigat sa kanyang puso nang mapagtantong wala na ang nakaumbok na buhay sa kanyang tiyan. Ang kanyang sinapupunan ay patag, tila isang lupang sinalanta ng bagyo at naiwang walang laman. Gising ka na pala! Dahan-dahang lumapit si Mateo mula sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang mga mata ay may bakas ng puyat, ngunit nanatili ang kanyang malumanay na disposisyon. Nasa pribadong klinika ka namin. Ligtas ka na mula sa pamilya Del Fierro. Ang baby ko? Nasaan ang anak ko? Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Naghihintay ng sagot na alam niyang wawasak sa kanya ng tuluyan. Yumuko si Mateo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humawak sa gilid ng kama ni Marie Chris. Patawad, Marie Chris. Hindi kinaya ng bata ang stress at ang lamig ng gabi. Wala na siya. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang hatol na mas masakit pa sa pagkakatapon sa kanya sa putikan. Hindi niya nakita ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng lalaki o ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Isang lihim na pagtatago sa katotohanang ang kanyang anak ay buhay. Ngunit kailangang ilayo upang hindi na muling maabot ng mahahabang galamay ni Doña Amparo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na kulog. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Marie Chris sa unang ilang segundo. Ang sakit ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pagkapawi ng huling bahagi ng kanyang pagkatao na marunong magmahal at magtiwala. Ang babaeng minsang nangarap ng isang payapang pamilya ay tila inanod na ng mga pangyayari ng nagdaang gabi. Dahan-dahang itinaas ni Marie Chris ang kanyang nanginginig na kamay at dinala ito sa kanyang mukha. Hinahaplos ang tuyong balat na dati ay pinupugpog ng halik ni Joaquin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting walang bahid ng saya, kundi puno ng puot at determinasyon. Ang bawat alaala ng pang-aapi, ang bawat sampal ng mga salita ni Doña Amparo, at ang pagtalikod ni Joaquin ay tila naging mga uling na nagpapaningas sa isang bagong apoy sa loob niya. Salamat sa pagliligtas sa akin, Mateo. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng isang layuning hindi matitinag. Ngunit ang Marie Chris na kilala nila ay kasama ng nailibing ng anak ko sa gabing iyon. Mula ngayon, wala nang iiyak, wala nang magmamakaawa. Tumingin siya sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay unti-unti nang sumisilip mula sa mga ulap. Ngunit para kay Marie Chris, ang liwanag na yon ay hindi tanda ng bagong simula ng pag-ibig, kundi ang simula ng isang mahaba at madugong pagbabayad ng utang. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mga mukha ni na Joaquin at Doña Amparo na balang araw ay luluhod din sa kanyang harapan, hindi para humingi ng tawad, kundi para maranasan ang lamig ng mundong itinira nila para sa kanya. Mateo, sino ka ba talaga? At bakit mo ako tinutulungan? Ang tanong niya ay binitiwang may kasamang matalas na titig, tila sinusukat ang katapatan ng tanging taong nakakita sa kanyang pinakamahina na sandali. Hindi kumikibo si Marie Chris habang nakatingin sa kanyang mga palad, na tila ba doon niya hinahanap ang mga guhit ng tadhana na biglang nabura sa loob lamang ng isang gabi. Ang silid ay nababalot ng isang uri ng katahimikan
na tila ba sumasakal sa hangin, kung saan ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng bahagyang pagtaas at pagbaba ng manipis na kumot na bumabalot sa kanyang nanghihinang katawan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ay nagpapakita ng maliliit na alikabok na sumasayaw sa hangin, isang payapang tanawin na kabaligtaran ng nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang puso. Ang marahang pag-ikot ng siradura ng pinto at ang mahinang pagtulak nito ay nagpahiwatig ng pagdating ni Mateo. Hindi lumingon si Marie Chris, ngunit naramdaman niya ang presensya ng lalaki sa kanyang tabi. Bit-bit ang isang tray na may mainit na sabaw at isang lumang kahon na yari sa kahoy na nara. Ang amoy ng sariwang luyos at luya ay bahagyang nagpakalma sa kanyang nanunuyong lalamunan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang buhay. Kailangan mong kumain, Marie Chris. Hindi ka makakabawi ng lakas kung hahayaan mong ubusin ka ng pait at gutom. Ang malumanay na wika ni Mateo habang inilalapag ang pagkain sa maliit na lamesa. Para saan pa ang lakas, Mateo? Ang tugon niya, ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Wala na ang anak ko. Wala na ang dangal ko. Ang babaeng minahal ni Joaquin ay namatay na sa putikan sa labas ng kanilang mansyon. Ang natitira na lamang dito ay isang shell na walang laman. Huminga ng malalim si Mateo at dahan-dahang inilapit ang kahon sa harap ni Marie Chris. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay puno ng respeto. Hindi ka isang shell, Marie Chris, at hindi ka nag-iisa sa mundong ito, gaya ng ipinamukha sa iyo ng mga Del Fierro. Ang iyong ina, si Maria Elena, ay hindi lamang isang simpleng probinsyana na nagtrabaho sa Maynila. Siya ang kaisa-isang anak ni Don Artemio, ang hari ng industriya ng barko sa bansa. Dahan-dahang itinaas ni Marie Chris ang kanyang paningin. Ang gulat ay bahagyang gumuhit sa kanyang maputlang mukha. Anong sinasabi mo? Ang nanay ko? Ulila na siya nang makilala ko. Tumakas siya, Marie Chris. Tumakas siya dahil sa pag-ibig gaya ng ginawa mo. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi tumitigil ang iyong Lolo Artemio sa paghahanap sa kanya at sa iyo. Pagpapatuloy ni Mateo habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Marie Chris. Suot ang isang kwintas na may disenyong kapareho ng sining na kaya niyang gawin. Ipinadala ako ni Don Artemio para bawiin ka. Huli na ako para iligtas ka sa sakit, ngunit hindi pa huli para bigyan ka ng kapangyarihan. Nanginginig ang mga daliri ni Marie Chris habang hinahawakan ang litrato. Naramdaman niya ang isang mainit na agos ng dugo na tila muling gumigising sa kanyang mga ugat. Sa loob ng maraming taon, pinaramdam sa kanya ni Doña Amparo na siya ay basura, isang taong walang pinagmulan at walang karapatang tumapak sa kanilang marangyang sahig. Ngayon, ang katotohanang siya ay nagmula sa isang mas makapangyarihang pamilya ay tila isang baluting unti-unting nabubuo sa kanyang paligid. Gusto ni Lolo na makita ka. Gusto niyang ibigay sa iyo ang lahat ng armas na kailangan mo para pabagsakin ang sino mang umapi sa iyo. 6 na bilyong peso, Marie Chris. Iyan ang halaga ng imperyong naghihintay sa iyong mga kamay. Pero may isang kondisyon, ang seryosong pahayag ni Mateo. Tumingin ng diretso si Marie Chris sa mga mata ng lalaki. Anong kondisyon? Kailangang mamatay si Marie Chris. Mula sa araw na ito, kailangang kalimutan mo ang pagiging mapagpatawad at mahina. Sa harap ng mundo, ikaw na si Catherine, Madam Catherine, ang babaeng hindi humihingi ng hustisya, kundi ang babaeng gumagawa nito. Nanatiling tahimik si Marie Chris. Ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na pelikulang nagpapakita ng lahat ng pang-aalipusta ni na Joaquin at Sienna. Naalala niya ang bawat luha na hinayaan niyang tumulo, ang bawat pasensyang ibinigay niya sa kabila ng pananakit. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, at kasabay nito, ang pagkawala ng huling bahagi ng kanyang pagiging Marie Chris.
Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ay naging kasing talim na ng brilyante. Kung iyan ang kailangan para maparanas ko sa kanila ang impyernong ibinigay nila sa akin, tatanggapin ko ang matigas niyang pahayag. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Mula ngayon, ako na si Catherine at sisiguraduhin kong bawat sentimo ng yaman ni Lolo ay magiging pako sa kabaong ng mga Del Fiero. Tumayo si Mateo at bahagyang yumukod, isang kilos na nagpapakita ng pagkilala sa kanyang bagong amo. Ngunit bago siya makalabas, isang katanungan ang huminto sa kanya. Mateo, tawag ni Marie Chris habang nakatingin sa kawalan. Bakit mo ba talaga ito ginagawa? Dahil ba sa utos ni Lolo? O dahil may iba ka pang itinatago sa akin? Ang katahimikan ni Mateo ay tumagal ng ilang segundo. Sapat na upang marinig ang bawat pagtiktik ng relo sa dingding na tila bumibilang sa nalalabing oras ng kapayapaan bago ang bagyo ng paghihiganti. Hindi siya sumagot ng diretsyo. Sa halip ay iniwan niya ang silid na may isang tingin na puno ng misteryo at isang pangakong tila na kabaon sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Naiwan si Marie Chris sa dilim, yakap ang litrato ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumigas, gaya ng mga alahas na dati niyang kinukumpuni. Ngunit sa kabila ng lahat ng galit, may isang munting bahagi ng kanyang kaluluwa ang nagtatanong, sapat ba ang yaman at kapangyarihan para hilumin ang sugat ng isang inang nawalan ng anak? 5 taon ang mabilis na lumipas, ngunit para kay Catherine, ang bawat segundo ng bawat araw ay tila isang matalim na guhit sa kanyang alaala na hindi kailanman naghilom. Ang malawak na lupain ni Don Artemio sa labas ng Maynila ay naging kanyang kuta, isang marangyang kulungan kung saan ang dating mahiyaing si Marie Chris ay unti-unting pinatay upang bigyang daan ang pagsilang ng isang reyna. Ang sikat ng araw sa balkonahe ay tumatama sa kanyang balat na ngayon ay kasing kinis na ng porselana. Malayo sa balat na dati, ay sunog sa hirap at basang-basa ng ulan. Suot ang isang itim na silk robe, nakatayo si Catherine sa harap ng isang dambuhalang salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakatungo sa hiya, ngayon ay matapang na nakatingin sa sariling refleksyon. Sa kanyang tabi, ang matandang si Aling Rosita ay maingat na sinusuklay ang kanyang mahaba at makintab na buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang madilim na nakaraan. Huwag mong kakalimutan, Catherine, ang malumanay ngunit seryosong paalala ni Aling Rosita. Ang ganda ay isang sandata, ngunit ang talino at pera ang magsisilbing kalasag mo. Ang mga Del Fiero ay tila mga gutom na lobo. Oras na amuyin nila ang iyong kahinaan, hindi sila mag-aatubiling lapain ka muli. Alam ko, Aling Rosita, ang tugon ni Catherine, ang kanyang boses ay may lalim at lamig na tila galing sa ilalim ng dagat. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ang bawat patak ng luha na nawala sa akin sa gabi ng bagyong yon ay pinalitan ko na ng determinasyong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Ang pagbukas ng malaking pinto ng silid ay naghudyat sa pagdating ni Mateo. Ang kanyang presensya ay laging nagdadala ng isang uri ng katiwasayan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay seryoso. May hawak siyang isang makapal na folder, ang mga pahina nito ay naglalaman ng mga sikretong maingat nilang tinipon sa loob ng kalahating dekada. Madam Catherine, ang bati ni Mateo, ang kanyang paggamit ng bagong pangalan ay tila isang opisyal na proklamasyon. Nagsimula na ang pagguho ng tore ng mga Del Fiero. Ang kanilang mga hotel ay nakabaon na sa utang at ang huling alaw na inaasahan nila ay ang pakikipagkasundo sa isang bagong investor mula sa labas ng bansa. Sila ay desperado na. Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine. Desperado. Iyan ang eksaktong pakiramdam ko nang ipagtabuyan nila ako sa gitna ng putikan. Ngayon, ako naman ang magiging pag-asa na kanilang kakapitan.
bago ko sila tuluyang bitawan sa ere. Inabuot ni Mateo ang folder at sa loob nito ay nakita ni Catherine ang mga larawan. Si Joaquin, na ngayon ay mukhang matanda at may bakas ng puyat sa mukha. Si Doña Amparo, na pilit pa ring nagmamaldita sa kabila ng unti-unting pagkawala ng kanyang yaman. At si Sienna, na nakasuot pa rin ng mga alahas na tila ba hindi niya alam na ang bawat brilyanteng suot niya ay may katumbas na kasalanan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bahagyang nanginginig ang kamay ni Catherine habang hinahawakan ang gilid ng lamesa. Ang bawat pagbanggit sa pamilyang iyon ay nagdudulot ng isang uri ng panginginig sa kanyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang mamahaling damit. Ang alaala ng kanyang anak ay tila isang multong laging bumubulong sa kanya sa tuwing sasapit ang gabi. Mateo, ang mahinang tawag ni Catherine habang nakatingin sa malayo. Minsan ba ay naiisip mo kung ano na ang naging buhay ng anak ko kung hindi siya kinuha sa akin? Kung naging ganito rin ba ako katigas kung narito siya? Dahan-dahang lumapit si Mateo, sapat lamang upang maramdaman ni Catherine ang init ng kanyang presensya, ngunit hindi lumalagpas sa hangganan ng pagiging profesional. Ang sakit ang naging guru mo, Catherine, at ang anak mo, siya ang anghel na nagbabantay sa iyo mula sa kabilang buhay upang matiyak na walang ibang inang makakaranas ng ginawa sa iyo. Hindi nakita ni Catherine ang bahagyang pagkirot sa mga mata ni Mateo. May isang katotohanang nais niyang isigaw, isang lihim na tila sinusunog ang kanyang dila sa bawat pagkakataong magkakalapit sila. Ngunit ang pangako niya kay Don Artemio at ang kaligtasan ng batang itinatago nila sa isang malayong isla ang nagsisilbing gapos sa kanyang puso. Ihanda mo na ang lahat, Mateo, ang deklara ni Catherine. Muling bumabalik ang kanyang awtoridad. Babalik tayo sa bayan ng San Sebastian, hindi bilang ang mahiyaing si Marie Chris, kundi bilang ang bilyonaryang si Madame Catherine na bibili sa kanilang dangal. Ang bawat hakbang ni Catherine palabas ng silid ay nagpapahiwatig ng isang bagong kabanata. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italianong balat ay naglilikha ng isang matatag na tunog sa marmol na sahig. Bawat isa ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang pasya. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, nananatili ang isang katanungang hindi niya mapawi. Kapag nakuha na niya ang lahat ng yaman at ang pagluhod ng kanyang mga kaaway, mapupunan ba nito ang butas sa kanyang puso na iniwan ng isang batang hindi man lang niya nayakap? Ang hangin sa loob ng marangyang function room ng isang sikat na hotel sa Makati ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nakaupo si Joaquin sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakaugnay sa ibabaw ng makintab na kahoy upang itago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang suot na Amerikana, bagaman mamahalin, ay tila bahagyang lumuwag sa kanyang pangangatawan, isang patunay ng mga gabi ng puyat at kawalan ng gana sa pagkain dahil sa unti-unting paglubog ng kanilang negosyo. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking relo sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundo ay katumbas ng bilyong pisong utang. Ang marang pagbukas ng pinto at ang tunog ng paglapat ng seradura ay nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Mateo, na sinundan ng isang babaeng tila nagdala ng sarili nitong liwanag at lamig. Suot ang isang disenyong puting terno na yakap ang kanyang matikas na tindig. Humakbang si Catherine nang may tiwalang tila siya ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng hangin sa paligid. Ang kanyang sapatos ay naglilikha ng matitigas at matatag na tunog sa bawat pagtama nito sa sahig, isang ritmo na tila nagpapatibay sa kanyang kapangyarihan. Hindi agad nakakibo si Joaquin. Nanuyo ang kanyang lalamunan nang magtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ng babaeng nasa kanyang harapan ay kasing itim ng gabi, ngunit kasing talim ng brilyante.
May kung anong pamilyar sa bango nito. Isang amoy ng mga bulaklak na tila galing sa isang malayong alaala. Ngunit agad din itong natabunan ng amoy ng mamahaling pabango na sumisimbolo sa kanyang bagong katayuan. Madam Catherine, thank you for giving us your time. Ang boses ni Joaquin ay bahagyang napaos. Isang tunog na malayo sa mapangaping tinig na ginamit niya 5 taon na ang nakalilipas. We've prepared the proposal for the Del Fierro Hotel Group's rehabilitation. We believe that with your investment, we can bring back our former glory. Naupo si Catherine sa kabila ng lamesa. Ang kanyang mga galaw ay puno ng grasya at kalkuladong lamig. Tiningnan niya ang mga dokumentong inilapag ni Joaquin nang hindi man lang ito hinahawakan. Ang bawat pahina ng proposal na yon ay tila mga tuyong dahon sa kanyang paningin. Walang halaga kumpara sa buhay na kinuha nila sa kanya. Glory, Mr. Del Fierro? Ang boses ni Catherine ay malamig. Tila isang haplos ng yelo sa balat. I don't invest in glory. I invest in results. And based on what I see, the only thing your company is producing right now is despair. Bakit ko ilalagay ang pera ng aking pamilya sa isang barkong matagal na palang may butas? We are doing everything we can, madam. Ang mabilis na singit ni Doña Amparo na nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Ang matanda ay pilit na nagpapanatili ng kanyang dignidad. Suot ang kanyang mga hiyas na tila ba iyon ang magsisilbing proteksyon niya sa kahihiyan. The Del Fierro name is an institution. We just need a partner who understands the value of legacy. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Legacy is for those who can afford to remember the past. But for those who are struggling to survive the present, legacy is just a word used to hide failure. Your name is as fragile as a piece of glass, Doña Amparo. One wrong move, and it will shatter into 1,000 pieces that can never be glued back together. Naramdaman ni Catherine ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang kaba na tila, isang tambol na, mabilis ang paghampas sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, ang makita si Joaquin nang malapitan, ang mapansin ang maliliit na gatla sa gilid ng kanyang mga mata, at ang paraan ng paglunok nito kapag kinakabahan ay nagdudulot ng isang uri ng hapdi na akala niya ay kinalimutan na niya. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang panghihina, agad na bumabalik ang alaala ng ulan, ng putik, at ng lamig ng gabing iyon. I will consider your proposal. Ang pagpapatuloy ni Catherine, ang bawat salita ay tila isang pamingwit na dahan-dahang inihuhulog sa tubig. But under my conditions, I want a full audit of your personal assets. Hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang mga bahay, lupa at alahas niyo. I need to know what you are willing to sacrifice for your so-called legacy. Everything, Madam Catherine. Ang mabilis na tugon ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Gagawin namin ang lahat para maisalba ang pamilya namin. Everything? Ang ulit ni Catherine, ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng misteryo. Be careful with that word, Mr. Del Fierro. Sometimes, everything means even the things you thought you already threw away. Tumayo si Catherine, hudyat na tapos na ang pagpupulong. Habang papalabas siya ng silid, naramdaman niya ang titig ni Joaquin na nakasunod sa kanya. Isang titig na puno ng pagtataka. Tila ba may hinahanap itong isang aninong pamilyar sa ilalim ng kanyang makapangyarihang anyo. Paglabas nila sa lobby, ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Catherine. Ngunit ang nararamdaman niya ay ang bigat ng isang lihim na tila lalong lumalalim sa bawat sandali. Your voice! Ang biglang tawag ni Joaquin mula sa kanyang likuran, dahilan upang mapahinto si Catherine. Your voice! It sounds so much like someone I used to know. Nanatiling nakatalikod si Catherine. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot.
at ang bawat ingay ng paligid ay naglaho. Naiwan ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang tanong ni Joaquin ay tila isang matalim na muikim na bumaon sa kanyang puso. Muling binubuksan ng isang sugat na tila hinding-hindi na maghihilom. Haharapin ba niya ang nakaraan sa sandaling iyon? O hahayaan niyang ang misteryo, ang unti-unting lalamon sa lalaking dati niyang itinuring na mundo? Nanatiling nakatalikod si Catherine, ang kanyang mga daliri ay tila ibinabaon sa mamahaling balat ng kanyang bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Isang marahas na paalala ng babaeng pilit niyang ibinaon sa limot. Ang boses ni Joaquin ay nagdala ng isang bugso ng mga alaala. Mga bulong ng pag-ibig sa madaling araw, mga pangakong binuo sa ilalim ng mga bituin, at ang huling sigaw ng pagtataksil sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan siyang humarap. Ang bawat galaw ay kalkulado at puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila isang pader sa pagitan nila. Ang kanyang mukha ay nanatiling kasing payapa ng ibabaw ng lawa. Bagaman, sa kailaliman nito ay may nagngangalit na agos. Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ang tanging sagot niya sa simula. Isang kilos na nagpapakita ng kawalan ng pakialam. Coincidence is a funny thing, Mr. Del Fiero. Ang boses ni Catherine ay lumabas na kasing dulas ng seda, ngunit kasing lamig ng asero. Maraming tao sa mundo ang may magkakahawig na boses, ngunit ang boses na naririnig mo ngayon ay ang boses ng babaeng may hawak ng kinabukasan ng iyong pamilya. I suggest you focus on that instead of chasing ghosts from your past. Napayuko si Joaquin. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang paningin, ang babaeng ito ay isang dambuhalan ng tagumpay. Malayo sa mahiyaing si Marie Chris na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Ngunit ang kurot sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. May kung anong pamilyar sa paraan ng paghinga ni Catherine. Isang ritmo na tila narinig na niya noon habang sila ay magkayakap sa katahimikan ng gabi. Patawad, Madam Catherine. Ang mahinang tugon ni Joaquin. Masyado lang marahil akong pagod. My apologies for the disrespect. Lumabas si Catherine sa gusali nang hindi na muling tumingin sa likod. Pagpasok niya sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, ang kanyang matikas na tindig ay biglang bumigay. Napasandal siya sa malambot na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata ng mariin. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay amoy lavender at mint, ngunit para sa kanya, tila nalalasahan pa rin niya ang alalat ng ulan 5 taon na ang nakalilipas. Ayos ka lang ba, Catherine? Ang malumanay na tanong ni Mateo habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan. Ang bawat paggalaw ng manibela ay maingat. Tila ba ayaw niyang mabulabog ang anumang iniisip ng babae. Malapit na silang masakal sa sarili nilang desperasyon, Mateo. Ang bulong ni Catherine, ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakapikit. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ni Joaquin. Nakita ko ang takot sa likod ng mga matapang na salita ni Doña Amparo. They are terrified of losing the only thing that defines them, their money. Ngunit ikaw, Catherine, hindi ba't nasasaktan ka rin sa tuwing tinitingnan mo sila? Ang matapang na tanong ni Mateo. Isang maikling katahimikan ang namagitan, sapat na upang marinig ang mahinang pag-ikot ng gulong sa simento. Ang sakit ay isang gamot, Mateo. It reminds me why I am doing this. Ang tugon niya habang idinidilat ang kanyang mga mata. Bukas, pupunta tayo sa kanilang mansyon. I want to see how it feels to walk through those gates, not as a beggar, but as the one who owns the keys. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila nakikisama sa plano ni Catherine. Ang mansyon ng mga Del Fiero ay nananatiling maringal sa panlabas, ngunit para sa isang matalas na mata, ang mga pintura ay nagsisimula ng magtuklap at ang mga halaman sa hardin ay hindi na kasing sigla ng dati. Ang bawat hakbang ni Catherine
Sa mamahabang driveway ay tila isang pagbabalik sa kanyang sariling impyerno. Sinalubong sila ni Doña Amparo sa pintuan. Suot ang isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga matang puno ng paghusga. "Welcome to our home, Madam Catherine. Isang karangalan na tanggapin ka rito." Pumasok si Catherine sa loob ng bahay. Ang bawat gamit rito ay may kwento ng kanyang pagdurusa. Ang mahabang lamesa kung saan siya laging huling kumakain, ang hagdanan na kailangan niyang kuskusin hanggang sa mamula ang kanyang mga kamay, at ang malaking bintana kung saan siya laging nakatingin habang hinihintay ang pag-uwi ni Joaquin. Gusto kong makita ang bawat sulok ng bahay na ito. Ang utos ni Catherine, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na salas. Kung mamumuhunan ako sa pamilyang ito, kailangan kong malaman kung ano ang itinatago niyo sa likod ng mga dingding na ito. Dinala siya ni Joaquin sa ikalawang palapag. Habang naglalakad sila sa pasilyo, huminto si Catherine sa harap ng isang maliit at madilim na silid sa dulo. Ang silid na yon ay dating silid-imbakan na naging tanging kanlungan niya noon. Ang pinto ay may mga gasgas na tila ba may isang taong pilit na kumakapit dito upang huwag itapon sa labas. Naramdaman ni Catherine ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy na lumalabas sa ilalim ng pinto ay tila isang malakas na hatak sa kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tila naglaho. Naiwan siyang muli bilang ang mahiyaing si Marie Chris na umiiyak sa dilim. "That's just an old storage room, madam." Ang mabilis na paliwanag ni Joaquin. Ang kanyang boses ay may bakas ng kaba. "Nothing important there." Dahan-dahang itinaas ni Catherine ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na siradura ng pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila ba may isang lihim sa loob ng silid na yon na naghihintay na muling mabuhay. "Walang silid na hindi mahalaga sa akin, Mr. Del Fierro." Ang bulong ni Catherine habang unti-unting pinuputol ang distansya sa pagitan ng kanyang kamay at ng pinto. Dahil kung minsan, sa pinakamadilim na sulok ng isang bahay, matatagpuan ang pinakamabigat na kasalanan. Sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa ibaba. Ang matining at mapangyam na tinig ni Sienna. Ang babaeng naging mitya ng kanyang pagkawasak ay narito na. At ang pagkakataong ito ang simula ng isang paghaharap na babago sa lahat ng kanilang tadhana. Mapapanatili ba ni Catherine ang kanyang maskara kapag hinarap na niya ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya? O muli bang magigising ang sakit na pilit niyang pinatahimik? Ang tinig ni Sienna ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katinoan ni Catherine. Bawat nota nito ay nagdadala ng alaalang puno ng pait at panlilinlang. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa nara ay matitigas at mabilis. Nagpapahiwatig ng isang babaeng sanay na makuha ang lahat ng kanyang nais sa pamamagitan ng ingay at panggigipit. Huminto si Catherine sa tapat ng madilim na silid. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakalapat sa malamig na kahoy ng pinto. Habang dahan-dahang lumalapit, ang babaeng naging mitya ng kanyang pagkawasak. Paglitaw ni Sienna sa dulo ng pasilyo, ang sikat ng araw mula sa malaking bintana ay tumama sa kanyang suot na mga alahas. Ngunit ang kinang nito ay tila hungkag at walang buhay sa paningin ni Catherine. Suot ni Sienna ang isang mamahaling bestido na tila pilit na ipinapakita ang kanyang yaman, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at pagkabalisa na hindi kayang itago ng anumang kolorete. "Oh, Joaquin, I didn't know we had such a distinguished guest in our humble home." Ang wika ni Sienna, ang kanyang boses, ay puno ng pilit na tamis na tila ba may halong lason. Humakbang siya palapit kay Catherine. Ang kanyang tingin ay mapanuri. Tila sinusubukang butasin ang baluti ng misteryo na bumabalot sa bilyonaryang nasa kanyang harapan. "Madam Catherine, right? I've heard so much about your generosity. San Sebastian is lucky to have you." Hindi agad sumagot si Catherine.
Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa pinto at humarap ng buong ningning. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang gintong brooch na nakakabit sa dibdib ni Sienna. Isang alahas na pamilyar sa kanya. Iyon ang binalangkas na ebidensya, 5 taon na ang nakalilipas. Ang bulto ng gintong sinasabing ninakaw ni Marie Chris mula sa kaban ng mga Del Fierro. Your brooch is quite interesting, miss. Ang bitiw ni Catherine, ang kanyang boses, ay malamig at puno ng awtoridad na tila isang hukom na naglalabas ng sentensya. Sienna Valderrama, madam. Ang mabilis na tugon ng babae habang hinahawakan ang kanyang brooch ng may pagmamalaki. This is a family heirloom. It's been with the Del Fieros for generations. Joaquin gave it to me as a sign of commitment. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang nagngangalit na karagatan. Naalala niya kung paano siya umiyak at lumuhod sa harap ni Joaquin habang si Sienna ay nakatayo sa isang sulok. Hawak ang mismong alahas na ito at tinatawag siyang magnanakaw. Ang ironiya ng sandaling iyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang pinipihit sa kanyang dibdib. Interesting. Ang ulit ni Catherine habang lumalapit siya ng bahagya kay Sienna. Sapat na upang maramdaman ng babae ang kanyang malamig na presensya. But as an expert in jewelry restoration, I can see that the gold is starting to tarnish. Tila ba may dumi na nakabaon sa ilalim ng ningning nito? Minsan, kapag ang isang bagay ay nakuha sa maling paraan, ang kalawang ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob. Nawala ang pilit ng ngiti ni Sienna at ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit sa takot. Naramdaman ni Joaquin ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Isang kuryenteng tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng pasilyo. Madam Catherine is right, Sienna. We should have it cleaned. Ang singit ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi lang paglilinis ang kailangan ng alahas na yan, Mr. Del Fierro. Ang pagpapatuloy ni Catherine, ang bawat salita ay tila isang muikim na tumutusok sa budhi ng mga kaharap. Kailangan nito ng pagbabayad puri. Dahil ang bawat brilyante ay nakasaksi sa isang katotohanang pilit ibinabaon, ngunit laging lumilitaw kapag ang gabi ay naging sapat ng madilim. Sa ibaba, narinig ang matinis na tawag ni Doña Amparo para sa tanghalian, ngunit ang katahimikan sa itaas ay nanatiling nakabibingi. Nakatitig si Sienna kay Catherine, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hinahawakan ang brooch. May kung anong pamilyar sa mga salita ni Catherine, isang uri ng babala na tila narinig na niya sa kanyang mga panaginip kung saan ang isang anino ay nagbabalik upang bawiin ang lahat. Sino ka ba talaga? Ang halos pabulong na tanong ni Sienna. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. Naiwan na lamang ang isang hubad na takot. Tumingin si Catherine nang diretso sa mga mata ni Sienna. Isang titig na kasing itim ng gabi at kasing talim ng galit na inipon sa loob ng 5 taon. Sa likod ni Catherine, nakatayo si Mateo. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakabantay, tila isang aninong handang sumagip o sumalakay. Ako ang sagot sa lahat ng inyong mga kasalanan, Sienna. Ang mahinang tugon ni Catherine, sapat lamang upang silang tatlo ang makarinig. At ngayong narito na ako, sisiguraduhin kong bawat hibla ng inyong kasinungalingan ay unti-unting mabubulok, gaya ng alahas na pilit mong ipinagmamalaki. Tumalikod si Catherine at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng kaligayahan ng mga Del Fierro. Naiwan si Sienna na nakatulala sa tuktok ng hagdan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng marahas sa loob ng kanyang dibdib habang ang lamig ng pasilyo ay tila tuluyan ng pumasok sa kanyang mga buto. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbaba,
Isang munting kamay ang humawak sa dulo ng damit ni Catherine mula sa likod ng isang malaking vase sa ibaba. Isang bata na may mga matang kasing itim ng sa kanya ang nakatingin ng may kuryosidad. Ang tibok ng puso ni Catherine ay biglang tumigil at ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay tila nagsimulang magbitak. Sino ang batang ito sa loob ng bahay na itinuring niyang libingan? At bakit ang bawat paghinga nito ay tila tumatawag sa kanyang nawawalang pagkatao? Napatigil ang bawat himaymay ng kalamnan ni Catherine nang maramdaman niya ang marahang paghila sa dulo ng kanyang sutlang bestido. Ang hangin sa malawak na pasilyo ng mansyon ay tila tumigil sa pag-ikot at ang bawat ingay ng paligid, ang mahinang pag-uusap ni na Joaquin at Sienna sa itaas, ang kalansing ng mga kubyerto sa silid-kainan, ay tila naglaho, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang susunod na galaw. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang puso ay pumipintig ng marahas sa loob ng kanyang dibdib. Isang ritmo na tila isang babala at isang panalangin na magkahalo. Sa paanan ng hagdan, sa likod ng isang dambuhalang florera na yari sa porselana, ay nakatayo ang isang maliit na bata. Ang kanyang mga mata ay malaki, kasing itim ng pinakamalalim na gabi at puno ng isang kuryosidad na tila ba nakakakita sa likod ng maskara ng kapangyarihan ni Catherine. Ang bata ay may mga pisnging, tila mga sariwang mansanas at buhok na bahagyang magulo. Tila ba kakatapos lamang nitong maglaro sa hardin. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Catherine ang isang kuryenteng gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang pakiramdam na tila ba ang lahat ng kanyang mga pader ay biglang gumuho sa harap ng isang munting nilalang. "Sino ka?" Ang halos pabulong na tanong ni Catherine. Ang kanyang boses, na kanina lamang ay kasing lamig ng yelo sa harap ni na Joaquin at Sienna, ay ngayon ay nanginginig sa isang uri ng emosyong hindi niya maipaliwanag. Lumuhod siya ng dahan-dahan upang mapantayan ang bata. Ang kanyang mamahaling bestido ay sumayad sa sahig nang walang pakundangan, ngunit hindi niya iyon alintana. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang mukha ng bata na tila ba isang buhay na salamin ng isang nakaraang pilit niyang ibinaon sa limot. "I'm Theo," ang sagot ng bata. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inosenteng ningning. "Nagtatatago ako kay Tito Mateo, pero nakita kita. Ang ganda mo po. Para kang reyna sa mga libro ko." Sa pagbanggit ng pangalan ni Mateo, tila ba binuhusan ng malamig na tubig si Catherine. Agad na lumapit si Mateo mula sa anino ng pintuan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagkabalisa na pilit niyang ikinukubli. Ang bawat hakbang ni Mateo sa marmol na sahig ay tila mabibigat na pasanin. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpalipat-lipat kay Catherine at sa bata. "Theo, sabi ko sa'yo doon ka lang sa sasakyan, di ba?" "My apologies, Madam Catherine." Ang batang ito, hindi siya mapakali. "Mateo, sino ang batang ito?" Ang tanong ni Catherine, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Theo. May isang nunal sa ilalim ng kanang mata ng bata. Isang maliit na marka na eksaktong kapareho ng nunal ni Marie Chris noong siya ay bata pa. Isang lihim na tanging ang kanyang ina lamang ang nakakaalam. "Bakit siya narito? Bakit mo siya kasama?" Bago pa makasagot si Mateo, lumitaw si Joaquin sa tuktok ng hagdan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkalito. "Nandyan ka pala, Theo." "Madam Catherine, pasensya na sa istorbo. Theo he's a ward we're supporting. Isang ulila na kinuha ni Mama para sa aming charity foundation. He stays here sometimes kapag may mga events kami to show the donors." Ang marinig ang salitang ulila mula sa bibig ni Joaquin ay tila isang sampal sa mukha ni Catherine. Tiningnan niya si Doña Amparo na ngayon ay pababa na rin ng hagdan. Suot ang isang mapanuring ngiti. "Yes, Madam Catherine, we believe in giving back to the community.
Isang kawawa at walang pinagmulan na bata. Binigyan namin ng bubong at pagkain. Sa loob ng 5 taon, naniwala siyang ang kanyang anak ay naging abo na sa gitna ng bagyo. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso sa sandaling iyon ay nagsasabing may isang katotohanang pilit na itinatago sa kanya. Dahan-dahang hinaplos ni Catherine ang pisngi ni Theo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa sobrang pag-iingat. Tila ba ang bata ay yari sa pinakamarunong na kristal na maaaring mabasag sa isang maling galaw. Theo, napakagandang pangalan. Alam mo ba, may kakilala akong isang batang dapat ay kasing edad mo na rin ngayon. Nasaan po siya? Ang tanong ni Theo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Nasa isang malayong lugar. Ang tugon ni Catherine, ang bawat salita ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Ngunit naniniwala ako na balang araw, magkikita rin kami. Tumingin si Catherine kay Mateo at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita niya ang takot, ang pagsisisi at ang isang uri ng pagmamahal na nakabaon sa kailaliman ng mga mata ng kanyang bodyguard. Sa sandaling iyon, ang hinala ni Catherine ay naging isang matibay na paniniwala. Ang hangin ay tila naging kasing talim ng mga balisong. Humihiwa sa bawat kasinungalingang bumabalot sa mansyong iyon. Mateo, ihatid mo na si Theo sa labas. Ang utos ni Catherine, ang kanyang boses ay muling naging matigas, ngunit may isang uri ng panginginig na hindi niya kayang itago. Tumayo siya at hinarap ang mga Del Fierro. Ang kanyang mga mata ay kasing talim na ng mga brilyante. Mr. Del Fierro, Doña Amparo, tutuloy ako sa investment na ito. Ngunit may isa akong karagdagang kondisyon. Gusto kong ako ang humawak sa foundation na nag-aalaga kay Theo. Gusto kong matiyak na ang batang ito ay makakakuha ng lahat ng nararapat para sa kanya. Habang pinapanood ni Catherine ang pag-alis ni Theo kasama si Mateo, naramdaman niya ang isang uri ng paghila sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila ba ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay sumasama sa bawat hakbang ng bata. Ang mansyon na dati niyang itinuring na libingan ay tila naging isang puzzle na puno ng mga nawawalang piraso, at si Theo ang susi sa lahat ng kanyang mga katanungan. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak na salas. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na nagmumula sa kanyang budhi. Isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang susunod na hakbang. Anong uri ng laro ang ginagawa ni Mateo? At bakit ang batang dapat ay wala na? Ay naririto ngayon. Humihinga at humahawak sa kanyang kamay sa gitna ng kuta ng kanyang mga kaaway. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa semento ay tila isang mabigat na buntong hininga na nagmumula sa kailaliman ng lupa, habang ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana ay nagmimulang mga guhit ng ginto na mabilis na naglalaho sa dilim. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Binabasag lamang ng mahina at regular na paghinga ni Catherine na tila ba bawat hangin na kanyang nilalabas ay may kasamang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay hinawakan ng munting palad ni Theo ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig at tila ayaw ng kumilos upang hindi maglaho ang init na naiwan ng bata. Mateo, itigil mo ang sasakyan. Ang utos ni Catherine, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa katahimikan. Maingat na itinabi ni Mateo ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa malayo at malabong poste ng ilaw. Ang tunog ng paghinto ng makina at ang unti-unting pagtahimik ng paligid ay naghudyat ng isang paghaharap na matagal nang iniiwasan. Huminga ng malalim si Mateo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa manibela
bago siya dahan-dahang lumingon sa babaeng itinuturing niyang reyna, ngunit lihim niyang sinaktan. Tell me the truth, Mateo, at huwag mong subukang gamitin ang mga salitang itinuro sa'yo ni Lolo Artemio. Ang simula ni Catherine, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ng lalaki, naghahanap ng kahit katiting na bitak sa pader ng mga kasinungalingan. Ang nunal sa ilalim ng mata ni Theo, ang paraan ng pagngiti niya, pati na ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko. Hinding-hindi ako magkakamali. Anong ginawa niyo sa anak ko nung gabing iyon? Naramdaman ni Mateo ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Isang pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Catherine sa mga nakaraang taon ay tila mga pako na bumaon sa kanyang budhi. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang pagkakahawak sa manibela at yumuko. Ang kanyang balikat ay bahagyang lumaylay dahil sa bigat ng lihim na kanyang dala. Madam, Catherine, please understand. Ang halos pabulong na wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Noong gabing iligtas kita sa baha, ang sanggol ay himalang humihinga pa. Pero ang utos ni Don Artemio ay malinaw. Kailangan mong maging matigas. Kailangan mong maging Madam Catherine para maprotektahan ang sarili mo at ang hinaharap ng bata. Sinabi namin na wala na siya dahil kung alam mong buhay siya, hinding-hindi ka aalis sa tabi niya. Mananatili kang mahina, mananatili kang biktima ng mga Del Fierro. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang marahas na hampas sa mukha ni Catherine. Ang kanyang mundo ay tila muling nyanig ng isang lindol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa labas, kundi mula sa mismong pundasyon ng kanyang pagtitiwala. Ang mga luhang pilit niyang pinigil sa loob ng 5 taon ay biglang bumuhos, hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang isang baha ng galit at pangungulila. How could you? Ang hikbi ni Catherine, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasuntok sa kanyang mga hita. Hinayaan niyo akong mamatay araw-araw sa pag-aakalang ang anak ko ay naging abo na. Pinanood niyo akong maghiganti, habang ang tanging dahilan ng buhay ko ay naroon lang pala. Ginagamit ng mga Del Fierro bilang pakitang tao para sa kanilang charity. Isang kasalanan ito, Mateo. Isang karumaldumal na kasalanan. I am sorry, Catherine. I am so sorry. Ang tanging nasambit ni Mateo. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula na ring mangilid ang luha. Pero kinuha siya ni Doña Amparo sa orphanage na pinagdalhan ko sa kanya. Hindi nila alam na siya ang anak mo. Akala nila ay isa lang siyang ordinaryong bata na pwedeng gamitin para linisin ang kanilang pangalan. Pinabayaan ko siyang mapunta sa kanila para lagi ko siyang mabantayan habang binabantayan kita. Pero laging huli ang lahat, laging mali ang paraan ko. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Binabasag lamang ng mahihinang hikbi ni Catherine. Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas. Nagpapaalala sa gabing nawala ang lahat sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong uri ng lakas ang unti-unting nabubuo sa loob ni Catherine. Ang kanyang anak ay buhay, si Theo ay buhay, at ang kuta ng mga Del Fierro ay ang kulungang kailangan niyang pasukin upang bawiin ang kanyang piraso ng langit. Babalik tayo sa mansyon, ang deklara ni Catherine, habang pinapahid niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing talim na ng isang espada. Hahawakan ko ang foundation na yon at dahan-dahan, kukunin ko ang lahat mula sa kanila hanggang sa wala na silang matitira, kundi ang kanilang mga kasinungalingan. Pero ikaw, Mateo, hinding-hindi kita mapapatawad sa pagtatago sa akin ng katotohanan ito. Pinaandar muli ni Mateo ang sasakyan, ang mahinang ugong ng makina ay tila isang panaghoy sa dilim. Habang papalapit sila sa kuta ng mga Del Fierro, nakita ni Catherine ang kanyang sarili sa salamin ng sasakyan. Ang babaeng nasa harapan niya
ay hindi na ang mahiyaing si Marie Chris at hindi na rin ang malamig na si Madam Catherine. Siya na ngayon ay isang inang nagising mula sa isang mahabang panaginip, handang sunugin ang buong mundo upang mayakap muli ang kanyang anak. Sa kabilang dako, sa loob ng madilim na silid ng mansyon, nakatayo si Doña Amparo sa harap ng kanyang altar. Hawak ang isang liham na kakatanggap lamang niya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng nanangiting tila galing sa impyerno. Napansin niya ang pagkakahawig ni Theo at ng babaeng bilyonaryo at ang kanyang isipan ay nagsisimula nang bumuo ng isang plano na mas tuso pa sa anumang nagawa niya noon. Madam Catherine o Marie Chris, ang bulong ng matanda sa sarili, habang ang sikat ng buwan ay tumatama sa kanyang mga hiyas. Tingnan natin kung gaano kakatapang kapag nalaman mong ang batang itinatangi mo ay ang mismong buhay na handa kong kitlin para sa aking kapangyarihan. Habang ang sasakyan ni Catherine ay humihinto sa tapat ng pintuan ng mansyon, ang bawat paghinga niya ay tila isang panunumpa. Mapoprotektahan ba niya si Theo mula sa mga galamay ng mga Del Fiero o ang katotohanan ito ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak? Ang bawat paghakbang ni Catherine sa makinis na marmol ng mansyon ay tila isang deklarasyon ng digmaan na tanging ang kanyang puso lamang ang nakakaalam. Ang maringal na pintuan ay bumukas ng dahan-dahan, naglalabas ng isang uri ng hangin na amoy lumang pabango at mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahalin at makikintab na muebles. Ang kanyang paningin ay hindi naghahanap ng yaman o karangyaan. Ang kanyang mga mata ay tila mga radar na naghahanap sa kaisa-isang dahilan kung bakit siya bumalik sa impyernong ito, ang kanyang anak. Sinalubong siya ni Joaquin at Doña Amparo sa malawak na salas kung saan ang sikat ng araw ay tumatama sa mga kristal na chandelier, naglilikha ng mga bahagharing tila nanunukso sa kanyang pagdurusa. Suot ni Catherine ang isang kulay asul na bestido na kasing lalim ng kulay ng karagatan, isang panlabas na anyo na nagtatago sa nagngangalit na emosyon sa kanyang loob. Sa tabi niya, nananatiling anino si Mateo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, bagaman ang bawat paghinga niya ay puno ng pagsisisi na hindi niya maipahayag sa salita. Madam Catherine, we are honored by your presence. Ang bati ni Doña Amparo. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis na tila ba isang lason na binalot sa asukal. Joaquin told me about your interest in our foundation. Napakabuti ng inyong puso na pagtuunan ng pansin ang mga batang walang pamilya. Hindi lang basta interes, Doña Amparo. Ang malamig na tugon ni Catherine habang dahan-dahang nauupo sa isang velvet na silya. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya. Malayo sa mahiyaing Marie Chris na dati ay hindi man lang makaupo sa harap ng matanda. Ang pundasyong ito ang magiging sentro ng aking investment. I want full control. Gusto kong matiyak na ang bawat bata, lalo na si Theo, ay makakakuha ng buhay na hindi kailanman mapapantayan ng kahit anong charity. Sa pagbanggit ng pangalan ni Theo, tila ba nagkaroon ng sariling buhay ang hangin. Mula sa likod ng malalaking kurtina, sumilip ang munting mukha ng bata. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Catherine ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Isang uri ng paghila na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay nagnanais na tumakbo at yakapin ang bata ng buong higpit. Ngunit kailangan niyang magpigil. Ang bawat luhang papatak ay maaring maging mitya ng kanilang kapahamakan. Tita Reyna! Ang masayang sigaw ni Theo habang patakbong lumalapit kay Catherine. Ang tunog ng maliliit na paa nito sa sahig ay tila pinakamagandang musika na narinig ni Catherine sa loob ng 5 taon. Hindi napigilan ni Catherine ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ng bata. Ang amoy ng gatas at sikat ng araw na nagmumula kay Theo ay tila isang gamot na naghihilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa isang saglit, ang mansyong ito
ay hindi na naging kuta ng kanyang mga kaaway, kundi isang lugar kung saan muling nagtagpo ang dalawang bahagi ng isang nawasak na mundo. "Theo, behave!" Ang marahang saway ni Joaquin, bagaman may bakas ng pagkamangha sa kanyang mga mata habang pinapanood ang pakikitungo ni Catherine sa bata. "Madam Catherine, pasensya na. Masyado lang talagang malapit sa mga tao ang batang ito." "It's fine, Joaquin," ang bulong ni Catherine. Ang kanyang boses ay bahagyang napaos dahil sa pinipigilang emosyon. May mga tao talagang itinatadhana na maging bahagi ng buhay natin kahit hindi natin inaasahan. Napansin ni Catherine ang matalas na titig ni Doña Amparo. Ang matanda ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston na yari sa ivory. Ang mga mata nito ay naniningkit, tila ba sinusubukang basahin ang bawat guhit sa mukha ni Catherine. Ang katahimikan ng matanda ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ito ay ang katahimikan ng isang mangangaso na nakaramdam ng presensya ng kanyang biktima. "Madam Catherine," ang simula ni Doña Amparo, ang bawat salita ay dahan-dahang lumalabas sa kanyang mga labi. "You remind me so much of someone I used to know." Isang babaeng akala ko ay wala ng halaga. Ngunit may parehong paraan ng pagtingin sa mga bata. Isang magnanakaw na pilit kaming pinaniwala na siya ay inosente. Naramdaman ni Catherine ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tingin. Ang nakaraan ay isang bangungot na pinipili nating kalimutan, Doña Amparo. Ngunit kung minsan, ang mga multo ng nakaraan ay bumabalik hindi para manakot, kundi para maningil ng utang. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila naging kasing talim ng isang kutsilyo. Si Joaquin ay nanatiling tahimik, tila kinalimutan na kung paano maging isang lalaking may sariling paninindigan. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Nagbabala ng isang paparating na ulan na tila ba nakikiramay sa bigat ng damdamin sa loob ng silid. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, dahan-dahang kinuha ni Catherine ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag at inabot ito kay Theo. "Ito ay para sa iyo, Theo. Isang munting alaala mula sa akin." Nang buksan ng bata ang kahon, lumitaw ang isang maliit na silver na pendant na may disenyong isang bituin. Isang disenyo na tanging ang isang dalubhasang tagakumpuni ng alahas lamang ang makakagawa. Isang disenyo na dating ginawa ni Marie Chris para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Nakita ni Catherine ang bahagyang pagkislap ng pagkilala sa mga mata ni Joaquin. Isang pagdududa na tila ba isang munting apoy na nagsisimulang lumaki. Sa kabilang dako, ang mukha ni Doña Amparo ay tuluyan ng naging kasing putla ng abo. Ang bawat paghinga sa loob ng silid ay naging mabigat at ang nakabibinging katahimikan ay tila isang babala na ang katotohanan ay hindi na kayang itago ng anumang yaman o kapangyarihan. Habang papalabas si Catherine ng mansyon, naramdaman niya ang titig ng matanda na nakabaon sa kanyang likuran. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na laban. Mapoprotektahan ba niya ang munting bituin sa kanyang buhay o ang sikat ng katotohanan ang magiging mitya ng kanilang tuluyang pagkakatupok sa apoy ng paghihiganti? Ang katotohanan ay tila isang hiyas na nakabaon sa malalim na putik. Kahit gaano mo ito pilitin na itago sa ilalim ng kadiliman, ang ulan ng katarungan ang siyang maghuhugas dito upang muling magningning at sumugat sa mga matang pilit itong ipinagkakait. Sa loob ng malawak na ballroom ng isang tanyag na hotel, ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay tila mga saksi na nakatingin sa bawat panauhing nakasuot ng kanilang mga maskahara ng yaman at dangal. Ngunit sa gitna ng karangyaan, may isang malamig na hanging umiihip, isang babala na ang bawat pundasyong itinayo sa kasinungalingan ay nakatakda ng gumuho sa isang iglap. Nakatayo si Catherine sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang bestido
ay tila isang nagniningas na apoy na dahan-dahang tumutupok sa paligid. Ang bawat mata sa silid ay nakatuon sa kanya, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako lamang sa tatlong tao na nakaupo sa pangunahing lamesa. Si Doña Amparo na pilit nagpapanatili ng kanyang pekeng ngiti. Si Joaquin na tila isang anino ng kanyang dating sarili. At si Sienna na kampanteng nakasuot ng brooch na naging mitya ng buhay ni Marie Chris 5 taon na ang nakalilipas. Isang karangalan na makita kayong lahat dito para sa paglulunsad ng bagong yugto ng Del Fierro Foundation. Ang simula ni Catherine, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad sa buong silid, walang bakas ng panginginig. Ngunit bago natin pirmahan ang huling kontrata, may isang espesyal na pagtatanghal akong inihanda. Isang pagpaparangal sa katapatan at sa mga bagay na akala natin ay nawala na, ngunit muli palang nagbabalik. Ang marahang pagdilim ng mga ilaw at ang paglitaw ng isang malaking screen sa likuran ni Catherine ay nagdulot ng isang uri ng kaba sa dibdib ni Sienna. Ang bawat paghinga sa loob ng silid ay naging mabigat. Sa screen, hindi mga larawan ng charity ang lumitaw, kundi isang detalyadong pagsusuri ng mga alahas, isang teknikal na dokumento mula sa isang tanyag na laboratorio sa Europa. Ang nakikita nyo ay ang pagsusuri sa isang tanyag na alahas ng pamilya Del Fierro. Ang pagpapatuloy ni Catherine habang dahan-dahang bumababa sa entablado patungo sa lamesa ni na Joaquin. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa sahig ay tila isang matatag na ritmo ng orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng kaligayahan ng kanyang mga kaaway. Sinasabing ninakaw ito 5 taon na ang nakalilipas ng isang babaeng walang kalaban-laban. Ngunit sa aking pananaliksik, natuklasan ko na ang orihinal na alahas ay hindi kailanman nawala. Ito ay ibinenta ng lihim sa isang black market dealer bago pa man mangyari ang sinasabing pagnanakaw. Naramdaman ni Sienna ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang brooch na suot niya sa kanyang dibdib ay tila biglang naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Sinusunog ang kanyang balat. Tumingin si Joaquin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa na tila isang munting apoy na nagsisimulang lumaki. Madam Catherine, anong ibig mong sabihin? Ang nanginginig na tanong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang ibig kong sabihin, Mr. Del Fierro, ay may mga taong handang pumatay ng dangal ng iba para lamang pagtakpan ang sarili nilang kasakiman. Ang sagot ni Catherine habang humihinto siya sa mismong harap ni Sienna. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay naninigas sa galit, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kasing payapa ng ibabaw ng isang malalim na lawa. Mrs. Sienna, hindi ba't ikaw ang nakakita sa sinasabing pagnanakaw? Nakakapagtaka na ang brooch na suot mo ngayon ay ang mismong piraso na sinasabi ng laboratoryong ito na peke lamang, isang imitasyon na ipinalit sa orihinal na kinuha mo. Isang mapanguyam na halakhak ang pilit na inilabas ni Sienna, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang hubad na takot. This is ridiculous! Galing ito sa kaban ng mga Del Fierro. You are attacking me for no reason. The reason is justice, Sienna. Ang mabilis na tugon ni Catherine, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang balisong. Dahil ang babaeng pinalayas niyo sa ulan, ang babaeng itinuring niyo na basura, ay ang tanging nakakaalam kung paano basahin ang kaluluwa ng isang hiyas. At ang hiyas na yan ay nagsisisigaw ng iyong kasalanan. Sa isang iglap, tila ba nagkaroon ng gulo sa isipan ni Joaquin. Ang alaala ng gabing iyon, ang ulan, ang putik, at ang pagmamakaawa ni Marie Chris ay muling bumalik nang may puwersang tila gustong wasakin ang kanyang katinuan. Tumingin siya kay Catherine at sa ilalim ng mga matatapang na mata nito, nakita niya ang isang aninong pamilyar.
Isang haplos ng nakaraan na hindi na niya kayang itanggi. Marie Chris? Ang tawag ni Joaquin, ang pangalang iyon ay tila isang panunumpa na binitawan sa gitna ng karamihan. Ang bawat panauhin sa silid ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga tinig ay tila mga alon na humahampas sa pampang. Hindi kumibo si Catherine. Sa halip, tumingin siya kay Mateo na nakatayo malapit sa pinto. Hawak ang kamay ni Theo. Ang bata ay nakatingin sa kanya nang may inosenteng ningning. Tila ba hindi nito alam na ang kanyang ina ay kasalukuyang sinusunog ang kuta ng mga taong umapi sa kanila. Ang kurot sa puso ni Catherine ay naging isang matinding hapdi. Ang makita ang kanyang anak na saksi sa ganitong uri ng kaguluhan ay isang sakripisyong kailangan niyang gawin para sa kanilang kalayaan. Hindi na mahalaga kung sino ako, Joaquin. Ang bulong ni Catherine, sapat lamang upang silang tatlo ang makarinig habang ang mga ilaw ay unti-unting muling bumabalik sa normal. Ang mahalaga ay ang katotohanang ang bawat bilyong pisong investment na inaasahan nyo ay magiging aburin, gaya ng pagtitiwalang sinira nyo noon. Sienna, Doña Amparo, simula pa lang ito ng inyong pagbabayad. Tumalikod si Catherine at dahan-dahang lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat huling pako na ibinabaon sa kabaong ng reputasyon ng mga Del Fierro. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, naramdaman niya ang isang marahas na paghawak sa kanyang braso. Si Joaquin na may mga matang puno ng luha at pagsisisi ay nakaharap sa kanya. Tila isang taong nalulunod na naghahanap ng huling kakapitan. Kung ikaw nga siya, kung ikaw nga si Marie Chris, nasaan ang anak natin? Ang tanong ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pait na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Napatigil si Catherine. Ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo. Tumingin siya kay Theo. Pagkatapos ay muling lumingon kay Joaquin nang may isang ngiting walang bakas ng awa. Isang katanungan ang binitawan niya na tila ba isang huling hatol na wawasak sa natitira pang lakas ng lalaki. Sa tingin mo ba, Joaquin, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ay may karapatan ka pang tawagin ang iyong sarili na ama? Walang anak na mabubuhay sa isang tahanang puno ng lason, Joaquin, at hinding-hindi ko hahayaang maging katulad mo ang aking anak. Ang boses ni Catherine ay tila isang hatol na nagmula sa kailaliman ng isang pusong matagal na nagtiis. Bawat salita ay may bigat na kayang magpaguho sa pinakamatatag na kuta. Ang malawak na ballroom na kanina lamang ay saksi sa karangyaan ay naging isang malamig na hukuman kung saan ang bawat anino ay tila nagbubulong ng mga nakaraang kasalanan. Nakatitig si Catherine kay Joaquin. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pag-ibig kundi ng katarungang matagal na ipinagkait sa kanya. Ang sikat ng mga ilaw ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang bawat linya ng determinasyon at ang labi ng sakit na kailanman ay hindi na mabubura. Sa paanan ni Catherine, si Joaquin ay nakaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang dulo ng pulang bestido ng babae. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang bawat hikbi ay tila isang paghingi ng tawad sa isang langit na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng mamahaling alak at pabango sa paligid ay tila naging malapot na usok na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang bawat pagpikit niya ay nagdadala sa kanya pabalik sa gabi ng Bagyo, kung saan ang tanging liwanag ay ang galit sa kanyang sariling mga mata habang ipinagtatabuyan ang babaeng kaisa-isang nagmahal sa kanya ng tunay. Marie Chris, pakiusap. Hindi ko alam. Niloko ako ni Mama. Niloko ako ni Sienna. Ang pagsusumamo ni Joaquin, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. I was a fool. Pero ang anak natin, si Theo, kailangan niya ng ama. Don't take him away from me. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang braso sa pagkakahawak ni Joaquin, isang kilos na tila pagpunit sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Sa isang sulok, nakatayo si Doña Amparo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo, habang pinapanood ang pagguho ng kanyang kaharian. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit kay Sienna, na ngayon ay wala nang magawa, kundi ang umiyak ng tahimik, habang ang mga posas ay nakakabit na sa kanyang mga manipis na braso. Ang tunog ng mga bakal na naglalapat ay tila huling nota ng isang trahedya. Ang karapatan na maging ama ay hindi nakukuha sa dugo, Joaquin. Ito ay nakukuha sa pagprotekta, sa pagtitiwala at sa pananatili sa tabi ng iyong pamilya kahit ang buong mundo ay bumabagyo. Ang wika ni Catherine, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may ganap na kapangyarihan. Iniwan mo kami sa putikan. Hinayaan mong mamatay ang pagkatao ko para sa iyong sariling kaginhawaan. Ngayon, panoorin mo kung paano ko bubuuin ang buhay ni Theo nang wala ang iyong anino. Lumingon si Catherine kay Mateo na nakatayo malapit sa pintuan kasama ang batang si Theo. Ang bata ay nakatingin sa kanila nang may kalituhan. Ngunit nang makita nito si Catherine, isang ngiti ang sumilay sa kanyang munting mukha. Ang bawat tibok ng puso ni Catherine sa sandaling iyon ay tila isang panunumpa na ang bawat patak ng ulan na naranasan nila noon ay papalitan niya ng sikat ng araw. Humakbang siya patungo sa bata. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang matatag na martilyo na nagpapatibay sa kanyang bagong simula. Binuhat ni Catherine si Theo at sa sandaling naramdaman niya ang maliliit na bisig ng bata na yumayakap sa kanyang leeg, ang lahat ng kanyang galit ay tila natunaw. Naiwan na lamang ang isang purong pagmamahal na tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Ang amoy ng buhok ng bata ay tila isang pamilyar na amoy ng tahanan na matagal na niyang hinahanap. Aalis na tayo, Theo, ang bulong ni Catherine sa tainga ng bata. Hahanapin natin ang ating sariling langit. Habang papalabas sila ng ballroom, hindi na muling tumingin si Catherine sa likod. Ang mansyon ng mga Del Fierro ay nananatiling nakatayo. Ngunit ang bawat dingding nito ay tila puno na ng bitak ng kahihiyan at pagsisisi. Ang sikat ng buwan sa labas ay tumatama sa kanilang sasakyan, nagbibigay ng isang mapayapang liwanag sa kalsadang kanilang tatahakin. Sa loob ng sasakyan, nananatiling tahimik si Mateo habang nagmamaneho. Ngunit ang kanyang mga mata sa rearview mirror ay puno ng isang uri ng paghanga at debosyon na hindi kailanman nagbago. Naramdaman ni Catherine ang bigat ng ulo ni Theo na sumasandal sa kanyang balikat. Ang bata ay dahan-dahan nang dinadalaw ng antok. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na nakabibingi. Ito ay naging isang mapayapang musika ng tagumpay. Ngunit bago sila tuluyang makalayo sa kuta ng mga Del Fierro, isang huling sulyap ang ibinigay ni Catherine sa bintana. Nakita niya ang isang anino sa malayo, ang kanyang lolo Artemio na naghihintay sa kanila sa kanilang bagong tahanan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat lihim, at ang bawat luhang pumatak ay tila nagkaroon na ng katuturan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang nakuha, ang yaman, ang kapangyarihan, at ang kanyang anak, may isang katanungang nananatiling nakatago sa isang sulok ng kanyang puso. Isang tanong na tila isang munting mitya na naghihintay na muling magliyab. Kung ang paghihiganti ay tapos na, sapat na ba ang pagmamahal ni Theo para hilumin ang sugat na iniwan ng lalaking minsan niyang itinuring na buhay? O ang anino ni Joaquin ay mananatiling nakabuntot sa bawat hakbang ng kanilang bagong simula? Ang sikat ng umaga sa dalampasigan ng isang pribadong isla sa Batangas ay tila isang banayad na haplos ng tadhana. Nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat sulok na dati ay nababalot ng dilim. Ang bawat pag-alon ng dagat ay humahalik sa pampang ng may regular at mapayapang ritmo. Tila ba ang karagatan mismo ay nakikiramay sa pananahimik ng mga sugat na matagal nang nagtiis?
Nakatayo si Catherine sa balkonahe ng kanilang bahay bakasyunan. Suot ang isang puting bestidong cotton na malayang sumasayaw sa ihip ng hanging amoy asin at sariwang bulaklak. Wala na ang mabigat na maskara ng Madam Catherine na puno ng puot. Ang natitira na lamang ay ang mukha ni Marie Chris na muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Sa malayo, nakikita niya si Theo na masayang tumatakbo sa buhanginan. Ang kanyang maliliit na tawa ay tila pinakamagandang musika na nagbibigay ng buhay sa katahimikan ng paligid. Kasunod ng bata ay si Mateo na laging nakabantay. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat at debosyon. Nang lumingon si Mateo at nagtama ang kanilang mga paningin, isang matamis at banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na nangangako ng proteksyon mula sa mga kaaway, kundi ng isang pag-ibig na handang maghintay hanggang sa ganap na maghilom ang bawat himaymay ng kanyang puso. Ang balita mula sa lungsod ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Si Doña Amparo ay namumuhay na ngayon sa isang maliit at lumang apartment, malayo sa rangya ng mansyong dati niyang ipinagmamalaki. Ang bawat gabi nito ay puno ng bulong ng pagsisisi habang pinapanood ang unti-unting pagkawala ng kanyang alaala at yaman. Si Joaquin naman ay nananatiling isang anino, palipat-lipat ng trabaho at laging nakatingin sa malayo. Tila ba naghihintay ng isang kapatawarang alam niyang hindi na kailanman darating. Hindi sila pinatay ni Catherine gamit ang dahas. Hinayaan niya silang mabuhay sa loob ng bilangguan ng kanilang sariling mga konsensya. Isang parusang mas mabigat pa sa anumang hatol ng tao. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Catherine. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na sahig ay tila isang pamilyar na kumpas ng katiwasayan. Huminto siya sa tabi ng babae. Sapat lamang upang maramdaman nila ang init ng presensya ng isa't isa nang hindi binabasag ang sagradong katahimikan ng sandaling iyon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Binibigyang diin ang kapayapaang matagal nilang ipinaglaban. Tapos na ang bagyo, Catherine. Ang malumanay na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Ang bukas ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol na sa inyo ni Theo. At sa atin. Tumingin si Catherine sa malawak na karagatan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa brilyante, kundi dahil sa tunay na kaligayahan. Inilapat niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mateo na nakahawak sa rehas ng balkonahe. Ang simpleng pagdait ng kanilang mga balat ay nagdala ng isang kuryente ng kilig na tila ba ang mundo ay muling nagsisimula. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa perang kaya nating kitain, kundi sa kakayahan nating bumangon muli. Ang bulong ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging mahina noon at doon ko nahanap ang tunay kong kalayaan. Ang pagdating ni Theo na patakbong yumakap sa kanilang mga binti ay nagdala ng isang masayang kaguluhan. Binuhat ni Mateo ang bata at sa isang sandali, ang imahe nilang tatlo sa ilalim ng gintong sikat ng araw ay tila isang obra maestra ng pag-ibig at pagbabayad puri. Ang bawat luhang pumatak sa putikan, 5 taon, na ang nakalilipas ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng ningning sa kanilang bagong simula. Ang sugat ay maaring mag-iwan ng pilat, ngunit ang pilat na yon ay hindi tanda ng kapangitan, kundi isang medalya ng tagumpay laban sa bawat unos na nagtangkang magpabagsak sa kanila. Sa bawat paghinga ni Catherine, dama niya ang tibay ng isang babaeng pinanday ng sakit, pinalakas ng katotohanan, at pinatamis ng pag-asa. Ang kwento ni Marie Chris ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Ito ay nagtatapos sa isang mapayapang tahanan kung saan ang pag-ibig ang tanging batas na umiiral. Habang ang araw ay dahan-dahang tumataas sa kalangitan, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho
Naiwan ang isang maliwanag na landas patungo sa isang kinabukasan na puno ng liwanag, katarungan, at wagas na pagmamahal.